Rape. Ah, hindi lang masyadong sure kasi hindi pa natin ma-establish dahil wala naman tayong direct na nagsabing ni-rape. Okay? Ngayon, meron pong mga 10 tao na involved na mga magkakaibigan. Actually, dito is friend ng ni Christina, which is the victim, friend niya ng mga ano niya, cabin crew, and then friends of friends na na-invite nila. So, ito yung tinitignan natin. So, based doon sa mga CCTV natin, they are enjoying moving back yung ibang friend nila with Christina, moving back and forth sa dalawang room kasi they rented 2 rooms eh. So, yung balik sila na balik, nakikita yon until like from madaling araw ng 2 hanggang 4 and then 6. Parang si Christina was drunk na, and ibinalik siya dun sa isang room. So, yung between what happened, hindi natin ma-ascertain. That's why we will file a case against the suspects, all the suspects. Wala pong other sa head na maaring inuntok siya, wala naman. Except yung sa legs and abrasion. Hindi po natin masabi yung laki nung laceration, no? Pero may laceration. And the abrasion, isang guhit sa leg siya sa inner thigh. Could be a cause of merong parang nagasgasan siya or something. And then yung sa contusion naman sa tuhod, natin ma-certain kung nakaluhod siya or higa or something. Ginawa-mawak sa kanya. Yung kasama niya din po. Yung kasama niya po mismo. Ang nagkano sa kanya. Inigising siya. And then nasa bathtub siya. Nung una niya pa daw nakita na gising na humihinga ng malalim. So kinumutan niya pa. And then bumalik siya sa pagtulog. Nung nagising siya, wala pang tubig. Wala pang tubig. Parang doon siya nakatulog, something like that. Pero yun nga po, mukhang because of the, hindi po natin alam, yung kanyang palpitation namin pagka sobrang excited. Sobrang dami. Hindi natin alam what happened in between. No po? So yun po yung kasi lumabas na result. Other than that, yung mga nasa lower extremities niya lang. Yan po ay subject po sa ating examination po. No? Meron po tayong toxicology na ongoing, meron po tayong drug test, and also meron din po tayong spermatozo kasi may exposity, may nakitang sperm sa secret po natin. Actually ano po sila, mga gay, ang friend po kasi ni Christina, may mga gay siya na friends. And then, yung gay na to, nag-invite din sila ng friend nila ng gay. So, hindi siya exclusive na friend ni Christina, pero friend din ng mga friend niya. Well, they are all considered suspects, and actually we are going to file a complaint at the official's office this morning. So, dadali natin. Well, isa lang po kasi ang certain dito, namatay yung bata. And under the circumstances we can see, meron talagang sexual contact. Then again, ang i-establish natin dito is they help each other, no, to consummate yung pagkamatay ng biktima. Meron tayong 11 na suspects dito na mga actually magkakaibigan naman ang karamihan dito. I mean, sila magkakaibigan, may common friend si Angelica, Christine,
na gay, kasi iba dito, male and, gay and bi eh. So, supposedly, walang ano dito, no? Teka, may nagre-rape. Naputol. Tata. Okay, ito. Magaling po sa iyo, kung dahil si Jake Cotton sa Superblock, California. Hindi po, Happy New Year mula kay Miss Miles Almina. Thank you, ma'am. Salamat po, ha? Salamat po, si Marites, na bumabati rin ang magandang umaga kay Kong Benny at kay Attorney Victor Lorenzo kanina ng Cybercrime Division. Balikan po natin si Colonel Depositor ng SSO ng Makati City Police. Good morning po, sir. Hello, Sir Ed. Magandang umaga po sa inyo. Sa inyo mga taga... Okay lang po. Laging ganun po. Lagi akong depositor. Normal yan. Opo. Salamat po. Sige po. Nag-check-in po sila ng New Year's Eve, December 31, in the afternoon. Yes, actually, apat sila initially dun sa room 2209. Tapos, may invite silang other friends. Yes, correct. Supposedly, 2 to 4 lang yan po. Meron po silang dumating pang additional una 8 lang and then naging 10. And then they utilize another room, room 2207. So meron pang nilipatan sila room. So doon sila nagpapalitan lang room. Andun sila sa room, dito si Christine talaga sa 209. Then yung mga other friends sila kumuha ng room 2207. So yeah. Yes, correct. Ang cause of death niya based sa medical legal natin is aneurysm. Ruptured aorta something. Aneurysm po ang cause of death. Yung pong pumutok yung ano mo po, parang ka na-stroke, pumutok yung ano nyo. So kasi it could be caused by sobrang taas ng high blood mo or sobrang palpitation mo kasi actually for other like nag-struggle ka, probably nahirapan ka huminga, mag-breathe. Yun lang po yun I think is ang tawag po dun is ruptured aortic aneurysm. Wala pa po tayong ano niyan. Not all speculations po. Ang sigurado lang po dito, ang nakuha natin sa room during the SOCO investigation are bottles of mga whiskeys, mga alak, vodka. Yes, yun po yung visible. Well, nakita po natin doon sa examination niya na meron siya mga contusion sa legs part. Sa knees, both knees. Tapos meron siyang parang abrasion, parang may sugat na medyo mahaba sa may inner thigh. And then based din also sa ating medical legal, sinabi niya dun sa nag-autopsy, merong sexual contact. So, and then merong laceration. Yes, opo. So, ito nga po yung naging way natin to establish na sufficiency na meron po tayong ebidensya na she was been a victim of abuse. But we cannot be certainly for sure, sir, kasi nga, again, walang makapagsabi talaga kung ano talaga nangyari. So, this is a case na lahat sila would be charge would be filed against them. There's one way or another, hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin nung may ganyang abuse and as a matter of fact, yung karamihan sa kanila umalis na naman. Ulit na po po, ito bang lahat ng mga nakasama niya nakasosye po ni Angelique, pati yung mga uling dumating, lahat po ba ito ay may mga pangalan na tayo at meron na po bang naiimbestigan sa kanila?
Yes, meron po tayong mga pangalan yan. Hindi ko lahat, yung dalawa na rest nito, ano na, first name lang natin nakuha. Pero the rest may pangalan tayo. Again, identified naman natin sila, and actually i-invite natin sila, hindi naman sila nag-respond, no? So what we can do now is to develop a case against them. Although hinihintay pa natin yung mga result ng ating mga examinations, no? Yung official report ng medical legal, yung ating toxicology result, drug test, and then yung mga liquid test. So, yan. On the part of the establishment, yung physics meron ba silang posibleng pananagutan sa mangyayari yan? Well, actually, we are preparing a case against the violation of IATF on the incident. Kung anong violation nila dyan. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Yes, thank you.